amazing love. Amen. Sabihin nyo nga po, amazing love. Diba? Nakita nyo na ba or naranasan nyo na ba na magkaroon ng amazing love? Isang kasi ang love sa atin is very general kung saan tayo yung tatanggap na which is masarap sa feeling. Tama po ba? Nakakakilig. Diba? But sometimes we just don't know for the other person who is giving out, yung nagbibigay ng pagmamahal, minsan hindi natin nakikita yung kalagayan niya kung paano siya nagmamahal. Amen? At ang author po ng pagmamahal ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen po ba? Niniwala po ba na ang Diyos ang may akda ng pag-ibig? Amen. Hallelujah. Kaya naman, tignan po natin kung paano umibig ang Diyos. Tignan natin kung paano siya nagmahal at nasabi natin itong amazing. Di ba? Pag sinabi mong amazing, isang bagay na hindi normal, isang bagay na kamangha-mangha na hindi mo ine-expect na gagawin para sa'yo. Tama po ba? At ganun po nilalarawan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kasi iba umibig ang tao eh. Umiibig tayo, nagmamahal tayo kapag tayo ay inibig din. Pag tayo ay nagmahal. Nakadepende yung pagmamahal natin sa pagmamahal nila. Paano kung hindi ka minahal? E di hindi ka rin magmamahal. Tama po ba? Ganun ang tao. We always want na may matanggap talaga tayo or nagre-respond tayo doon sa pag-ibig. Depende sa pag-ibig ng tao. Pero ang Diyos, kakaiba. Sabi mo nga sa katabi mo, kakaiba ang Lord. Amen. Kakaiba si Lord. Amazing love. Ngayon, basahin po natin ang isang parable, talinghaga po sa Bible, kung saan ipinakita ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At alam na alam nyo po itong talinghaga na ito, kung saan dito po may kita natin yung parable of the prodigal son. Amen? So basahin po natin Luke chapter 15, verse 11 to 32. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Ilan yung anak? Naku, ilan po yung anak ng tatay? 2. Okay, parang hindi nyo, ngayon nyo lang ba itong maririnig? Sige, kikwento natin. May 2 anak. Okay, at gusto ng isa, ibigay na yung share. Ibigay na yung kanyang mana. Okay? Verse 13, not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. So yung bunso, nakuha niya lahat ng kanyang mana. Nung nakuha niya yung kanyang mana, umalis ng bahay at namuhay ng marangya. Siyempre, ikaw ba naman, nakuha mo yung milyones mo. Nakuha mo yung mana mo. Di ba nakukuha lang ang mana kapag ang tao ay patay na. Pero tubuhay pa. Di ba? Kayong ganun ha? Kukunin niya, akin na yung mana. Hindi ko na maantay yung kamatayan mo. Kayong ganun ha? Verse 14, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Sipin mo yon? Dahil nga bunso, dahil nga hindi nag-iisip, dahil sa sobrang emosyon, okay, gustong maranasan yung kalayaan, karangyaan ng mundo, anong nangyari sa kanya? Lahat ng kanyang minana nawala din sa kanya. Madali niyang nakuha, madali ring nawala. Kaya nung nawala lahat ng mga bagay, material na bagay, lahat ng kanyang pera, nangangamuhan na lang siya. Pumasok siya. Okay? Naging empleyado, but nakita niya, wala rin siyang pera. Okay, nakita niya doon sa babuyan. Dahil sa sobrang kahirapan, okay, nakita niya yung mga baboy, buti pa yun, kumakain sila,
Masarap ang kain, talagang, alam niyo naman mga baboy, di ba? Pag kumain, talagang enjoy na enjoy di ba? Buti pa sila, nakikita niya, pero siya, halos walang makain. Verse 17, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am, starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. Diba? Nung nakikita niya yung kalagayan niya, bigla niyang naisip, may realization siya about sa tatay niya at kalagayan ng tatay niya. Ang tatay niya ay napakayaman na meron siyang mga alipin na pinapakain, inaalagaan. Pero itong anak niya na lumayas, kinuha yung mana, mamamatay na sa gutom. Di ba? Magandang realization yon. Tama po ba? Na na-realize mo na buti pa yung pamilya mo na nilayasan mo, ay maganda ang buhay, maayos. Hindi ka naman inaway. Pero ikaw yung umalis, kinuha yung mana, winalas lahat nang meron ka at ngayon ay naugutom ka na dahil sa iyong pagiging makasarili. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Diba nung na-realize ng anak na siya, nag-practice na siya. Kasi nakakahiyang bumalik. Tama po ba? Sa isang tao na ginawan mo ng hindi maganda, lalong-lalo na ang pamilya mo, at ikaw ay nagkaroon ng realization of what you've done na hindi tama at ngayon ay nangangailangan, di ba? You will practice. Kasi ang hihirap sabihin na, paano ba gagawin? Bakit? Nandun yung kahihiyan. Tama po ba? Nakakaramdam po tayo ng hiya. At minsan yan ang ginagamit ng kaaway para hadlangan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Pero sinasabi dito sa parable na to, sinasabi sa talinghaga na ito na ang Diyos ay may dakilang pag-ibig. Amen? Bago niya pa sabihin yung kanyang pre-practice, yung tatay niya pala nag-aabang na sa labas. At nung nakita niya ang anak niya na papauwi, ang tatay mismo ang tumakbo papunta doon sa anak at niyakap. Amen? Verse 22, but the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Isipin mo yon. Habang nagsasabi yung anak niya ng, Father, I have sinned, ganyan. Pero anong sagot ng tatay? Di niya pinansin yung sinabi. Anong sinabi ng tatay? Inutusan niya agad yung mga alipin. Kunin mo yung damit niya, di ba? Yung kanyang, isuot yung kanyang ring. Ring means yung authority, di ba? Na bilang anak. At yung sandals. Binalik siya doon sa katayuan niya kung sino siya noon. Na siya ay anak. Amen po ba? At hindi lang yon, naghanda at magkaroon ng celebration. Talagang nagpakatay ng baka. Okay? Talagang nagkaroon ng handaan at tuwang-tuwa ang lahat. Amen po ba? Meanwhile, the older son was in the field. Okay, ito yung kuya. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he was him back safe and sound. Verse 28, the older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, look,
All these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him." "My son," the father said, "you are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because his brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found." Pag-ibig na minsan hindi maintindihan ng ibang tao kagaya ng isang kuya. Inis na inis tayo sa mga taong umalis. Inis na inis tayo sa mga taong gumawa ng hindi maganda, masama, talagang tinalikuran ang pamilya. Okay, and even yung pananampalataya. Tama po ba? Nakakainis po yun, minsan. Dahil nasasaktan din tayo. Tama po ba? Kapag ikaw ay ginawa ng hindi maganda, lalong-lalo na kung ito ay may malalim na relasyon po sa'yo, masakit po yun. Ganun ang pag-ibig. Amen? Masakit po lalong-lalo na kapag ito ay hindi mo in-expect at ginawa ka ng hindi maganda, kagaya ng ginawa nung bunso na kinuha niya na yung mana. Diba? Kung sa pamilya mag-uusap pa tayo, alam niyo yan, bunso na yan, talagang walang utang na loob. Diba? Magagalit ka talaga. Tama po ba? Magagalit ka eh. Tapos ngayon, bigla na lang bumalik dahil wala na. Minsan ang hirap po tanggapin kapag sila ay bumalik. Pero ang sabi ng tatay sa kanyang anak na panganay, ang sabi, "Anak, huwag kang maiinis, huwag kang magagalit sa mga kapatid mo o sa kapatid mo kung ganun man ang nangyari sa kanya. Ang importante, ang nawala mong kapatid ay bumalik." Minsan naiinggit tayo sa mga bagay na parang sabihin natin, favorite yan, bakit pinagkatay ng baka, ba't ng celebration? Bakit ako na lagi naman ako dito, sinunod ko lahat ng gusto mo, talagang nagtrabaho ako sa lahat ng gagawin mo, ginawa ko. Parang sinasabi niya yung kanyang katapatan, yung pagiging faithful niya doon sa family, sa kanyang tatay, ginawa niya. And yet, hindi mo ginawa sa akin to. Pero anong sagot ng tatay? "Anak, anong meron ako ay sa'yo." Minsan nakikita natin kung paano binibless ng Lord ang ibang tao. Na minsan, ginajudge pa natin na, bakit siya pang binibless na Lord? Ano nga yan eh. Ang dami nga niyang kasalanang ginagawa. Minsan pinapakialaman natin yung mga blessing ng ibang tao, yung blessing ng kapatid natin, blessing ng iba, na para bang hindi nila deserve. At minsan kikwestiyonin natin ng Diyos, bakit siya? Ano ako? Ako lagi nandito, ako lagi nagsisimba, ako lagi ditong, ako nga yung pinakamabait. Di ba? Bakit hindi niyo ako pinaghahandaan? Sabi ng Lord, sabi ng tatay, "Anak, nandito ka lang sa bahay natin. Lahat ng meron dito, sa'yo. Did you even dare to ask?" Di ba? Minsan kaya tayo wala yung mga bagay na hinahanap natin, yung gusto natin, kasi hindi naman natin hiningi sa Lord. Tama po ba? Ang gusto lagi ng Diyos, tayo po ay humihingi sa Kanya upang makamtam natin po yung pangangailangan natin. Kaya minsan naiinggit tayo sa iba kasi buti pa sila. Pero ang tanong, humingi ka ba sa Diyos? Kasi kung kilala mo ang Diyos bilang tatay mo, di ba? Ikaw ba, yung mga anak ko, hindi naman sila nagpapaalam sa ref eh. Daddy, kakain na ako, bubuksan ko tong ref, kakainin ko yung... Hindi sila ganun. Bigla na lang bumukas yung ref. Magugulat na lang ako, wala na yung pagkain doon. Ganun po ang nangyayari. Sino kumain ng Iba yung nagtatago ng chocolate doon sa ref. Sino kumain ng chocolate dito? Di ba? But it's okay for me. It's okay for us as parents. Why? Kasi mga anak naman din namin. Tama po ba? Ganon din sa tatay natin sa langit. Di ba?
Kailangan mo lang humingi, kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Huwag mo nang pakialaman yung blessings ng iba kung binibless siya ng Lord. Amen? Minsan kasi tinitignan natin na mas mabait ka, mas maano yung pagpapala mo. Mga kapatid, tumitingin ang Diyos sa puso po natin. Amen? Kaya naman, dito natin makikita yung klaseng pag-ibig ng Diyos. Bakit kaya ganito ang Diyos, no? Nasaktan mo na nga siya, nilayasan mo na nga siya, lahat ng blessings na ibinigay niya, winaldas mo, at ginawa mo lahat ng gusto mo, at nung ginawa mo lahat ng gusto mo, hindi mo pala alam na may consequences yon at ikaw ay naghihirap, at ikaw ay ngayon naisip mong babalik. Walang problema. Pero nung ikaw ay bumalik, ang kamay ng Diyos laging handang mag-abot, mag-welcome para sa iyo. Anong klaseng Diyos ang meron tayo? Anong klaseng tatay ang meron tayo sa langit? Na nasaktan na natin, grabe yung nagawa natin sa Kanya, and yet, He chooses to love us, to hug us, and even to make a celebration for us. Di ba? Sinong tatay ang gagawa nun? It's only our Father in heaven, and He wants us to realize how amazing His love towards us. Number 1, God's love is a gift, not a reward. Pag sinabi pong gift, minsan nawawala po yung essence ng gift dahil sa katulad ng ginagawa natin tuwing December, exchange gift. Magbibigay ako ng regalo, dapat ikaw may regalo din. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng gift. Because gift is out of the abundance of your heart, it's out of your generosity. Bibigyan mo yung tao without expecting him or her in return sa kanyang gift na ibibigay. Wala kang i-expect. Siguro ang maganda nga lang, siguro tama na yung thank you or to give appreciation. Tama po ba? Naintindihan po ba kung anong ibig sabihin ng gift? Which is also equally defined as grace din po. Yun po ang ibig sabihin ng biyaya, ng grace, ng gift. You do not deserve it, pero ibinigay sa'yo. Kaya minsan, tayo na matagal na sa Diyos, matagal na mananampalataya, naiisip natin na, teka lang, bakit siya? Okay? Bakit siya? Pinagpala ng Lord. Tapos tinitignan mo yung track record niya na hindi maganda. Kapatid, hindi mo alam kung paano magbigay ng regalo, kung paano magbiyaya ang Diyos sa isang tao. It's not because of what He has done. It's not because of what you have done. Because you receive that gift, we do not deserve it. We receive that gift because God is a loving and giving God. Yun ang pagiging naturalesa ng Diyos. Mapagbigay talaga ang Diyos. Mapagmahal talaga ang Diyos. Na hindi natin minsan masukat sa isip natin. Kasi lagi nating iniisip, Lord, mahalin mo yan kasi mabait yan, mahalin mo yan kasi ganito, pero kung hindi naman niya ginawa yan, hindi niya deserve. No. Kaya minsan hindi natin maintindihan because we are trying to label God's love as a reward. Ang reward po, gantimpala, from the word ganti, ginagantihan niya ng pagpapala yung trabaho. Yun po ang ibig sabihin ng gantimpala, reward. You reward someone because he deserves it, because he has done something good. He has done something that will appreciate ng isang tao. Yun po ang ibig sabihin ng reward. Tama po ba? At minsan ganito ang pag-iisip natin na para tayong katulad ng panganay dito sa prodigal son na story. Iniisip natin, hindi niya deserve, Lord. Hindi siya dapat gantimpalaan sa ginawa niya, sinaktan ka niya, kinuha niya lahat ng mana, tapos
Winaldas niya, ngayon ibabalik mo. Lord, wag mong rewardan. Mali. Because it is a gift. Tama po ba? Napakahirap gawin nito. Pero ito po ang standard ng klase ng pagmamahal ng isang Kristiyano. Ganito tayo minahal ng Diyos. Ganito tayo minahal ni Kristo. Hindi niya tinignan yung mga kung gaano kalaki, kaliit yung kasalanan mo. Tinignan niya mismo yung ikaw na kaluluwa na gusto niyang makasama sa eternity. Gagawin lahat ng Diyos para makasama ka lang. Amen? God's love is a gift, not a reward. Ephesians 2, verse 8 to 9. For it is by grace. Sabihin nyo nga po, grace. You have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Yung kaligtasan nito, it is because out of God's love, which is the gift na ibinigay niya sa atin. At anong sabi? How did God save us? Paano niya ibinigay? By grace. The quality of God's giving. Grace. Nagbigay siya even you don't deserve it. And how are we going to receive that gift? Through faith. Kung ang pagbibigay, the quality of God's giving is through grace, the quality of us in receiving that gift should be by faith. Sa pamagitan ng pananampalataya. Tanggapin mo siya nang naniniwala ka na nakadepende ang buhay mo at sinuko mo ang buhay mo para sa Kanya. Amen? Na hindi mo man nakikita, wala pa man yung pangako na yun, na ikaw ay makakasama siya sa eternity, hindi mo pa nararanasan siya ngayon, pero alam mo, dahil tinanggap mo, nanampalataya ka. Amen po ba? Ganun dapat natin tanggapin. Minsan kasi ang sinasabi ng iba, gagawa muna ako ng mabuti. Mag-church ako, yung talagang perfect yung attendance ko. Minsan ganun ang nasa isip ng tao. That's a reward system mindset. May panahon kung saan tayo ay nire-rewardan ng Lord. Kapag ikaw ay nakakilala na sa Kanya at naglilingkod na sa Kanya, He is a rewarder God. Amen? Kung ano yung naligtas ka na, nagkaroon ka na ng tunay na relasyon, ang bunga ng relasyon mo ay paggawa ng mabuti. At sa paggawa mo ng mabuti, ikaw ay ginagantimpalaan ng Diyos na sa lahat ng ginagawa mo para sa Kanya. Amen? Malinaw po ba? Pero magkaiba po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay hindi yung ikaw ang gagawa mismo lahat. Sasabihin mo, ito ang gagawin ko. Hindi po. Ang Diyos ang may akda po ng kaligtasan. Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo lang siya ng pananampalataya mo. Amen? Amen? At ang prutas ng pagtanggap mo sa pananampalataya ay yung good works. Yung paggawa mo ng mabuti at yung paglilingkod mo ng tapat sa Diyos. Di ba? Napaka-amazing ng love ng Lord. Natanggap mo na yung kanyang pagmamahal na you don't deserve it and you receive it by faith at nung natanggap mo, ikaw ngayon ay naglilingkod sa Lord because of your appreciation doon sa ginawa niya, sa krus ng Kalbaryo, sa ginawa niyang dakilang pag-ibig para sa iyo, bayaran ng kasalanan at magkaroon ng bagong buhay. Ngayon naglilingkod ka sa Lord kasi gusto mo, Lord, ito yung way ko ng pagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo kahit hindi ko mapantayan. At ito pa ang gagawin ng Lord sa iyo habang naglilingkod ka, pagpapalaing ka niya. Hindi lang yung matanggap mo yung kaligtasan, kundi habang ikaw ay naglilingkod, kahit gaano man kahirap, He is also rewarding you. Amen? Di ba? Hindi ba napaka-amazing ng love ng ating Panginoon? That is how amazing
the love of God is. Number 2, love despite sin. Minahal niya tayo kahit tayo ay makasalanan. Di natin maintindihan kasi minsan yung pagmamahal dapat lang natin ibigay, depende sa pagmamahal niya. Kaya nga may prinsipyo ang mundo na mali eh. Yung trato mo sa akin, depende sa trato mo sa akin. Kung yung trato mo hindi maganda, di hindi rin maganda yung itatrato mo. Mali kapatid, kapag hindi ka ginawa ng maganda, ano ba ang dapat gawin ng Kristiyano? Kapag pangit, masama ang pinapakita ng kapwa mo o ng ibang tao, ano ba dapat ang gagawin natin? Ipakita ang galit. Ipakita ang kabutihan. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Ha? Hindi yung gaganti tayo. Masama yung ginawa. Hindi maganda yung mga pinaggagawa sa'yo. Tapos ikaw gagantihan mo rin, ipapakita ko sa kanya kung sino talaga ako. Diba? Hindi ganun kapatid. Teka lang, Kristiyano ka na. Ipakita mo kung sino si Kristo sa buhay mo. Amen? Kaya wag tayong gagaya sa prinsipyo ng mundo na depende yung trato mo sa trato ko. Depende yung trato ko sa trato mo sa akin. No. We will always show them the love of Christ. No matter what the world is treating us. Because the world will always hate us. Sabi ni Jesus, remember, the world hated me first. Kaya kung ikaw ay ginagawa ng masama, galit sa iyo ang mundo, huwag ka mag-alala kapatid. Si Kristo mismo naranasan yun. Ang Diyos mismo naranasan yun. Pero hindi yun ang magiging rason para ikaw ay gumawa ng masama. Amen? Ikaw ay gagawa ng mabuti at ipapakita mo kung sino si Kristo sa buhay mo. And He loved us despite of our sin. Ang hirap nun, no? Hindi na nga maganda yung ginawa ng tao pero magmamahal ka pa rin. Nasaktan ka na, iniwan ka na, kinuhanan ka pa. Di ba? Katulad ng sa prodigal son eh. Hindi ito nakaranas ng iniwan siya, sinaktan siya, kinuhanan ka pa. Wala sa inyo nakaranas nun? Napaka-perfect nyo naman. Lahat tayo nakaranas. Isa man doon, di ba? Iwanan ka, kuhanin ang lahat-lahat sa'yo. Di ba? Napakasakit nun. Na ikaw na umiibig ng totoo, ng tapat, pero ito ang igaganti sa'yo. Katulad ng bunsong anak. Ginawa ang lahat para kunin. Pero ang tatay, nung bumabalik yung kanyang anak, di ba? Yung ibang tatay pa yun siguro, nakahanda na yung pamalo, sinturon, mamili ka. Ano ipapalo ko sa'yo dito? Di ba? Anong ginawa ng tatay? Tumakbo pa siya. Niyakap niya. Malayo pa lang yung anak niya, nakikita niya yung tatay na mismo ang tumakbo, lumapit. At higit sa lahat, ibinalik kung sino talaga siya. Ang tingin ng bunsong anak na siya ay alipin, siya ay walang kwenta, pero ang ginawa ng tatay, ibinalik niya yung kanyang pagtingin kung sino siya. At ang pinakamaganda, nagkaroon pa ng handaan. Binigyan siya ng malaking handaan. Ang hirap ng ganong klaseng pag-ibig. Ikaw ba paghahandaan mo yung taong nanakit sa'yo? Di ba? Sis, kain tayo. Ikaw yung nakasakit sa akin. Maghahanda ako. Bibili lang ako ng Jollibee. Bibili ako ng pizza. Di ba? Kaya ba natin? Parang inisip natin, gagastusan ko? Yes, magastos po ang magmahal. Mahirap magmahal. Mahirap ang pag-ibig. Yan ang pinagkaiba ng pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, walang tinatangi. Ganyan siya magmahal.
Hindi niya tinitignan ang kasalanan once you repented of your sins. Nagsisi yung kanyang anak. Tinalikuran yung buhay at lumapit ulit siya sa kanyang tatay. Alam ng tatay yun na siya ay sincere. Kaya ipinakita ng tatay yung kanyang dakilang pag-ibig. Romans 5:8, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi inantay ng Diyos na ikaw ay maging mabait at yung magkano yung pinakamalaking donation na nagawa mo sa buhay mo para masabi mong mabait at doon ka lang mamahalin ng Lord. Hindi mo kayang sukatin ang pagmamahal ng Lord. Dahil ang Diyos ang unang magmamahal sa'yo. Kahit ang tingin mo, you do not deserve it, ang dami mong mga bagay na ginawang hindi maganda sa buhay mo, nakapatay ka man ng ipis, ng tao, ng langgam, nagnakaw ka, maliit man or malaki, lahat yan kasalanan sa Diyos. Pero hindi yun naging hadlang para hindi ka niya ibigin. Kasi kahit nung tayo ay makasalanan, ibinigay ng Diyos yung kanyang buhay. Hindi niya inantay na umayos ang buhay ng mga tao, na lahat tayo ay lalapit sa Diyos at magbabagong buhay at doon lang tayo mamahalin ng Diyos. Hindi po. Ginawa niya yon, minahal niya tayo sa kalagayan nating hindi maganda. Dahil alam ng Diyos, hindi natin kaya. Amen? That's how amazing love is. Sabihin nyo nga po, amazing. God's love is true. Totoo. Minsan ang tao kayang pekein yung pag-ibig no? La sis. Di ba? Ay, musta ka na sis? Sa loob-loob mo, di ka pa nag-bayad ng utang sa akin Di ba? Minsan kayang pekein ng tao yung kanyang ngiti, yung kanyang pagtatrato, yan just to make them good. Pero ang Diyos hindi Totoo magmahal ang Diyos. Walang halong kaplastikan, walang halong kapekean. Kasi ganito magmahal ang ating Diyos. John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa sakripisyo. Mga bagay na hindi ka komportable. Mga bagay na kapag ibinigay mo, masakit sa'yo, may kurot sa'yo, talagang masasaktan ka. Yun po ang ibig sabihin ng sakripisyo. Kasi kung madali lang sa'yo ibigay, ibig sabihin, kumpinyente yun sa'yo. Out of comfort, out of convenience. Pero nagiging totoo ang pag-ibig kapag ito ay may sakripisyo. Kagaya ng ginawa ni Kristo. Karapat dapat ba siyang mamatay para sa atin that time? Na makasalanan ang tao? Di ba hindi? Pero ginawa ng Diyos. Ginawa niya pa rin. Sabi niya, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. Yung handa siyang mamatay para sa'yo. Yun po ang pagkakaiba ng pag-ibig ng tao at sa Diyos. Handa niyang ibigay at ibinigay nga niya yung kanyang bugtong na anak para lang sa atin. Masakit po yun sa isang tatay na makita niya yung kanyang bugtong na anak mamamatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga taong ito. Hindi niya alam kung sino yung tatanggap. Yung iba magbabash. Yung iba ang daming sasabihin hindi maganda. Sila na yung ginawan mo ng maganda. Ginawan mo ng mabuti, pero ang nare-receive mo hindi pa rin magaganda. Niwala nga ang kasigurudahan na lahat ng tao ay tatanggap sa Kanya, pero ginawa pa rin ng Diyos. Napatunayan ang pag-ibig, yung tunay na pag-ibig, kasi handang ibigay ni Kristo yung Kanyang buhay. Ganun din tayo mga kapatid. Minsan, masakit sa puso natin, may kurot, even sa pera natin, minsan, akin to pero when you release it,
Because out of love, may sakripisyo, gigising ka ng maaga, maraming mga bagay na hindi maganda or hindi ka komportable, pero because out of your love to that person, you will do it. Alam nyo, napakasarap po nun. Yung ibigay yung pagmamahal out of sacrifice. Kasi doon mo makikita na totoo kang nagmamahal. Amen? Ang ginagawa kasi ng iba, binibilang eh. Natatandaan mo? Diba? Ito yung binigay ko sa'yo lahat. Kapatid, nawawala yung essence ng tunay mong pag-ibig kung ito ay kekwentahin mo sa Kanya. Okay? Kapag ginawa mo, you release it. Kung paano niya tratuhin yun, it's up to Him because only God knows the heart of that person. Ang Diyos na ang bahala sa Kanya. At ang Diyos din ang nakakaalam ng puso mo kung ibinigay mo ito ng buo. Amen? Kaya kapag ikaw may sakripisyo na halos hindi ka kumain ng 1 linggo para lang ibigay sa taong ito, wag mo namang kwentahin, kapatid. Okay na yun, mabaya mo na. Importante na pagpala mo yung tao na yun na ibigay mo. Amen po? At ganun ang gusto ni Kristo na klaseng pag-ibig na tayo po ay lumakad. Demonstrate His love through Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita niya sa pamamagitan ni Kristo. Hindi lang sinabi ng, ako ang pag-ibig, God is love. Pero papaano? Kung babasahin po natin at titignan natin kung ano yung ginawa ni Kristo, ganun po yung pagmamahal niya. Naranasan mo ba yun, kapatid? Naranasan mo ba yun dito sa iglesia na to? Naranasan mo ba yan personally sa buhay mo? Naranasan mo ba yan sa pamilya mo? Diba? He demonstrate His love through Jesus. Ipinakita niya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen? Dinemonstrate ng Lord. How did He demonstrate? He gave. Nagbigay. Laging may pagbibigay. Love is always giving. Sabi nga nila, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ano ibig sabihin nun? Parang nakakalito, pastora. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Because love will always be about giving. How? Unconditionally. Diba? Ganun magbigay. Hindi yung tinitignan mo yung pabalik. Hindi magbibigay yun, hindi pagmamahal yun. Tawag doon business. Okay? When you give because out of love. Pero kung when you give and you want something in return, ay business tawag doon. Hindi ka nagmamahal. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng pagmamahal. It's always about giving. You always give your time. You give even your words of encouragement na kailangan ng tao. You always give what you have, your resources, your money, your service. Marami kang pwedeng ibigay, kapatid. Huwag mong sabihin, it's all about money. That's not true. Yung time is napakalaki at mahal na resources yan. Yan ang pwede mong gawin sa isang tao ngayon. This December, maaring may mga tao kang pwedeng puntahan mo, kapatid. May mga taong time lang ang kailangan nila. Hindi yung mga material na regalo. Minsan oras lang presensya mo. At higit sa lahat, ipakilala mo kay Kristo. Yan ang kailangan nila. Amen? The greatest gift that they will ever receive this season. And last one, that love empowers believers to love others. Diba? Napaka-amazing. Ikaw na nakatanggap ng pagmamahal, ikaw ngayon ay kayang magmahal ng totoo. John 15:12, my command is this, sabi ni Jesus,
Love each other as I have loved you. Mahalin nyo ang bawat isa kung paano kayo minahal ni Kristo. Amen? Magmahalan tayo. Amen? Tignan nyo nga yung katabi nyo. Diba? Kaibig-ibig, tama po ba? Ito ang laging itinuturo sa atin ni Kristo. Magmahal tayo kung paano magmahal. Kung paano tayo minahal ni Kristo. Paano ba nagmahal si Kristo? Ano ba sabi ko kanina sa binasa natin? He gave His love unconditionally. Ganon din tayo. At kung ano man ang mangyari sa pag-ibig na ibinigay mo, wag mo nang habulin yun, wag mo nang kwentahin. You just give it out freely without expecting in return. Amen po ba? Ganon din tayo magmahal dito sa iglesia na ito. Hindi ko kailangan na tayo ay napakaraming tao dito pero nagpaplastikan lang tayo. Hi sis, ganon. Hi brother, okay. Pero hindi naman totoo yung mga pagmamahal natin. Hindi totoo yung mga sinasabi natin sa kanila. Pagtalikod, may sinasabi tayong hindi maganda or may ginagawa tayong hindi maganda. Alam niyo po, our church will always have standard, and the standard is the Word of God. The standard is always rooted in the love of God. Yung pagmamahal. And that love should equate on how we love others, on how we treat others. Kapag hindi na maganda yung trato ng isang tao sa ibang tao, hindi na maganda, or minsan parang immoral na nakakasakit na, ang prayer ko lang, Lord, Ikaw ang gumawa ng paraan. And true enough, God will always do something. Kaya ito po yung command ng ating Lord sa atin, na love one another. Ibigin natin ang bawat isa dito. Okay? Pag sinabing ibigin, ang context dito, hindi yung may asawa ka na, mag-asawa ka ng kapatiran mo ulit dito. Diba? May context po yung ibigin natin sa tama. Amen? Ibigin natin sa tama. Amen? Sa pananalita natin, sa pakikitungo natin, okay? Ibigin natin ng naaayon. Amen po ba? Naiintindihan po ba? At pag umibig tayo, ibigin natin kagaya ni Kristo kung paano siya umibig sa kanyang mga disipulo, sa kanyang kaibigan, na kaya niyang ibigay yung kanyang buhay and willing to make sacrifices kahit masakit. Amen? Because we love that person. Hallelujah. So, naramdaman mo na, natanggap mo yung pag-ibig, ngayon, kaya mo nang umibig ng totoo kasi si Kristo ay nasa iyo na. Amen? Kaya this December, we will have celebration, we will have Christmas party ng mga young people, ng church on December 21, and mga year-end na parties. You will have reunion sa mga classmates ninyo back in elementary, high school, or kung gusto nyo, mag-reunion kayo nung mga kinder kayo, kung kilala nyo pa. Okay? Na mga families ninyo. Always remember this. It will always be a challenge for you. Sa isang pamilya, minsan laging may kagalit, may hidwaan, laging may ganon. This is always a time to show them the love of Christ. Okay? Huwag mong bibilangin yung mali niya, huwag mong bibilangin yung kasalanan niya, bilangin mo kung paano ka minahal ng Diyos. That will move you to love them. Amen? Love everyone around you, especially those people who needed it most. Amen? Love especially the people who needed Jesus the most. Be there for them. Show them Jesus through your life. Amen? Can we just all stand?